sa Panginoon. Alleluia, magsiyawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia, magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon At sumayo rin. upang tayo maging marapat sa misang ito. Halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa banal na sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Ang mga nagpapamisa, ang mga kasama nating nagsisimba. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinananauli mo at pinahalagahan ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang sa paghango mo sa amin sa dilim ng alinlangan, kami huwag mawalay sa liwanag mong maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilang pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga nila sa simbahan at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga hintil. Ito'y labis na kinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng mga matatanda at ng buong simbahan. At isinilaysay nila ang lahat na isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig sila ng ilang pananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo, at ang sabi nila, kailangang tuliin ang mga hintil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabihing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo, sama-sama kaming matapos sapitin ang pintuang lungsod
nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad ng poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon di naroon ang mga hukuman, at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at lilinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Kayo din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kaniya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang kayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo namumunga ng sagana at sa gayo'y napapatunayang mga alagad ko kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita kung papaanong dinescribe ni Kristo ang mga tunay niyang alagad. Sinabi kong tunay kasi magko-conclude ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga salitang ito. Sa gayo'y napapatunayang mga alagad ko kayo. Ito yung description. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Sa palagay po ba natin, tayo ang dinidescribe dito ni Kristo? Tayo nga po ba ay maituturing niyang mga tunay niyang disipulo? Palagay ko makatutulong ang paglalarawan pang ito. Minsan po, naglilibot ako dyan sa may patio. Nagulat ako kasi may namataan akong sanga ng bongganvillia na lanta. Yung mga dahong nakakabit sa kanya, kuluntoy na, kaunti na lang magbabrown na. Kinabahan na ako kasi akala ko ang namatay ay yung puno ng bongganvillia. Until i-check kong mabuti, yung sanga lang pala. Kasi yung sanga hindi na nakakabit, nakakonekta sa pinakapuno niya. Marahil po mayroong nakasagi, may nakaputol, hindi natin alam kung sinasadya o hindi. Maaaring iniwan na lang yung sanga na nakatabi dun sa pinakapuno ng bongganvillia para hindi mahalata na ito ay nasira, ito ay na-disconnect. So parang walang nangyari. Kasi sa unang tingin talaga, lalong-lalo na sa mga unang sandali, hindi mo talaga aakalain na lanta yung sanga. Kasi nga, nakatabi pa sa pinakapuno nito.
malago pa kahit paano ang dahon. Pero siyempre, lilipas ang panahon. Kaunting panahon lang, magiging obvious na nalanta na talaga yung sanga sapagkat hindi na nakakonekta, kundi nakatabi na lang o malapit na lamang sa pinakapuno niya. Hindi na ito nakakakuha ng nutrients mula sa puno. Kasi nga, nakatabi lang, nakalapit lang, pero hindi talaga nakadikit, nakakabit o nakakonekta. So ito ngayon yung tanong para masagot natin yung tanong kanina. Kung tayo nga po ba ay mga tunay na alagad ng Panginoon, tayo po ba ay nakakabit talaga sa Kanya o nakalapit lang? Nakakonekta talaga sa Kanya o nakatabi lang? Akala ko nung una nakakonekta pa, nakakabit pa yung sanga sa puno ng bougainvillea. Until makita kong ito'y lanta na. Kasi nakalapit lang pala, nakatabi lang pala. Hindi totoong nakakabit o nakakonekta. Mahirap ditong malaman sa atin kung sino talaga ang mga tunay na alagad ng Panginoon. Because closeness may look like connectedness. Kasi by proximity, close naman tayo kay Jesus. Ayan, nandito tayo sa simbahan. Close tayo sa Kanya. Nandun lang ang Santissimo. Nagdarasal tayo. May mga rosaryo tayo sa bulsa. Nagninilay tayo ng salita niya. Tumutulong naman tayo kahit pa paano. Wala naman din tayong inaargabyadong tao. But then, closeness does not necessarily mean connectedness. Proximity does not necessarily mean intimacy. Karanasan natin kung minsan katabi natin yung isang tao, pero malayo ang puso natin sa taong ito. Huwag naman sanang maging ganyan ang ating relasyon sa Panginoon sapagkat yan ang ikalalanta, ikamamatay natin pagdating ng panahon. Yung close lang tayo pero hindi tayo konektado. You see, isa pa na pwede makalito sa atin ay yung mga blessings na meron tayo. Money, success sa career, sa ministry, popularity, good health, nice friends, wonderful family. Kasi baka isipin natin na porke meron tayo ng lahat ng ito, ay nakakonekta na talaga tayo kay Kristo. Well, not necessarily, sapagkat yung mga bungang sinasabi ng Panginoon dito ay hindi more on material na bagay, kundi yung ating malalim at mabuting karakter o disposition sa buhay. Yung bungang sinasabi dito ay more on sinasabi ni St. Paul sa Galatians 5:22, yung fruit of the Spirit, love, joy, peace, kindness, patience, gentleness, self-control. Ito yung mga sinasabing bunga na dapat meron tayo para mag-gauge natin kung talagang tayo konektado kay Kristo. Sapagkat mas mahalagang blessings ang mga ito. Yung mga blessings na nabanggit ko kanina, bagamat walang masama sa kanila, mawawalan lang kwenta ang lahat ng yan. Mawawala ang lahat ng yan. Masisira ang lahat ng yan. Hindi magtatagal ang lahat ng yan kung wala ang mga pangunahing blessings na ito na sinasabi ni San Pablo. Yes, we may be full outside but empty inside. Successful but not fulfilled. Adored by man but not pleasing to God. Rich materially but poor spiritually. Kung ganyan po, it's just a matter of time. Malalanta at malalanta rin po tayo. Mamamatay at mamamatay rin po tayo. Sa lungkot, sa loneliness, sa emptiness, sa fear, sa doubt, sa uncontentment. Sapagkat hindi talaga tayo nakakonekta sa puno. Magkakaalaman pagdating ng panahon na feeling blessed lang pala talaga tayo. Hindi truly blessed dahil disconnected tayo sa puno kay Kristo. Ngayon pa lamang po, pwede nating makita kung tayo nakakonekta kay Kristo talaga. Kung umulad ba tayo sa ating pagmamahal sa Diyos, lumalim ba ang ating relasyon sa Kanya, nagiging mapagmahal ba tayo sa ating kapwa-tao kahit sa mga hindi kamahal-mahal, lumalawak ba ang pangunawa natin, humahaba ba ang pasensya natin, lumalaki ba ang puso natin para mahalin kahit na mga mahirap mahalin, mas nagiging malakas ba tayo na umiwas sa tukso, mas nakagagawa ba tayo ng mabuti sa ating kapwa-tao na hindi tayo parang naobliga lamang na gawin ito? Gumagawa ba tayo ng mabuti kahit na walang nakakakita at kahit walang nagpapahalaga? Gumaganti ba tayo ng kabutihan para sa gumagawa sa atin ng kasamaan? Mag-gauge na po natin Dito po natin sukatin kung tayo ay talagang nakakonekta sa Panginoon natin. Huwag po sana tayong makontento mga kapatid na nakalapit lang,
nakatabi lang kay Kristo. Kumonekta po sana tayo. Dumikit, kumabit po talaga sana tayo. Sapagkat yung pagtabi lang natin kay Kristo, paglapit lang natin sa Kanya, pansamantala lang yun. Katulad ng example ko kanina, sa mga unang nakakita nung sanga, hindi naman iisiping patay na eh. Dahil sa mga unang sandali, syempre, malago pa rin ang mga dahon nun. Pero konting panahon lang, nalanta na. Pansamantala lang po yung paglapit natin, pagtabi natin sa Panginoon, ha? Pag dumating ang maraming mga problema, mararamdaman natin at hindi talaga tayo nakakonekta. Kaya sana, kumonekta tayo, magdasal lagi, magsimba lagi, makinig ng salita ng Panginoon at i-apply ito sa ating buhay. Ito yung isa sa sinasabi sa Ebanghelyo na nalinis na kayo ng aking mga salita kasi ang kanyang salita ay nakapagpapabago sa tao. Sinasabi sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita ang mga dapat nating baguhin, ang mga bagay, ang mga habits, kahit mga tao na dapat nating i-prune o tapyasin sa ating buhay upang hindi tayo sa kanila kumonekta, kundi sa Panginoon lamang talaga. Upang hindi tayo kumonekta sa mga maling bagay, maling sitwasyon, maling tao, upang dun lamang tayo kumonekta kay Kristo at sa mga bagay o sa mga tao na ibinibigay niya sa atin na makatutulong sa paglago at pamumunga natin. Ito po sana mga kapatid ang ating pagdasal ngayon sa ating banal na pagdiriwang. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Konekta sa'yo. Magkaroon ng mas malalim na relasyon sa'yo na hindi ko dapat i-give up sa mga pagsubok na dumarating sa buhay ko sapagkat ito yung maaaring pagpuprune mo. Ito yung maaaring pagtatapyas mo ng mga maling ugali sa pagkatao ko, ng mga maling bagay o nakasanayan ko, maging ng mga maling tao sa buhay ko. Tulungan mo ko, Panginoon, na maging matatag sa kabila ng mga pagtatapyas na gagawin mo upang tunay akong makonekta sa iyo at hindi sa kung ano, sa kung kanino. Hallelujah! Hallelujah! Pasalamatan sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. Basta't nakakonekta ka sa Diyos. Darating ang unos, pero tulad ng sanga na nalalagasan ng dahon, mananatili kang buhay at muling magtatahon dahil nakakabit ka sa puno sa ating Panginoon.
kung lalapit kay Jesus. Kung Lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. taglay namin ngayon sa aming mga palad, sa kabutihan mo ay aming tinanggap. Kasyang tanggapin ang siya naming hangad, tinapay na bunga ng pagod at hirap, sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Alay pa rin namin sa'yo, Amang Liyak, ang alak na mula sa kataas ng ubas, na sa kalinga mo'y aming ding tinanggap. Kaya ngayon'y muling handog sa iyong hapak, sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw, sa pamamagitan niya, asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mo sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang damban at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa iyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, nawakan niya ang kalis. Huli kaniyang binasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang dipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. iniling namin kamayadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you.
Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang dusa at hirap ko ay para sa iyo, Panginoon ko. Ang tulad ko'y walang karapatan, sa'yo ay tumanggap, ngunit sa isang bigkas mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon ko, ang tulad ko'y walang karapatan, sa'yo ay tumanggap, ngunit sa isang bigkas mo lamang ay gagaling na ako. Ay gagaling na ako. Ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang dinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagkapalitan ng iyong bigay at aming alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat
at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalle, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan. Salamat po sa inyong tiwala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, here's the prayer we sing to you. Let your tears sleep in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sleep in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.